A near collision between a Chinese and a Philippine patrol boat in the South China Sea has exposed the feuding that still exists between the countries over disputed territory. Now, that's despite recent efforts to ease tensions. Liaoning aircraft carrier ng bansang China, sinasabi na nakadating sa base militar ng US sa Guam, na kung saan ay sinasabi ng aircraft carrier na ito ng China ay isa sa mga pinakabago at pinagmamalaki na carrier ng China. Gayunpaman ay ayon sa ulat, ito ay nagmaniobra kasunod ng isinagawang military exercise ng PLA sa Pasipiko. Isinagawa ang mga joint military drill bilang pagganti kay US President Joe Biden na lumagda sa Joint National Defense Authorization Act para sa taong 2023 na nagpapahintulot naman sa Washington na pondohan ang mga armas para sa Taipei. Well, kung bago ka pa lamang sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong video na kung saan ay pwede kang makakuha ng mga kaalaman at impormasyon tungkol sa ilang mga bagay-bagay, i-click mo lamang ang subscribe at ang ating notification bell para palagi ka na-update sa tuwing may bago tayong inilalabas na video. Kaya naman, simulan na natin. China has indisputable sovereignty over islands in the South China Sea and their adjacent waters. The Chinese vessel issued a radio warning to the Philippine ships. The Philippine Coast Guard radioed back telling ang Guam ay isang frontline na teritoryo ng US sa Pasipiko at magsisilbing staging ground kung sakaling magkaroon ng problema sa pagitan ng US at ng China sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ito rin ay tahanan ng mga base ng hukbong panghimpapawid ng US na nagpapasinaya sa mga strategic bomber at nuclear-powered submarine. Samantala, itinuturing naman ng China ang isla ng Guam bilang isang nodal point sa pangalawang chain ng isla noong 2019. Iminungkahi naman sa isang ulat na isang Chinese Liaoning aircraft carrier strike group ang naglayag malapit mismo sa base militar ng United States sa Guam. Ito ay upang magsagawa ng mga maniobra sa Taiwan Strait at sa pinagtatalo ng South China Sea. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng pinakabagong paglalayag ng Liaoning malapit sa Guam ay makabuluhan sa ilang kadahilanan. Noon naman ay 28 ng Disyembre, naging matunog ang isinagawang paglalayag ng Liaoning aircraft carrier malapit sa Guam, na kung saan ay napasabay pa ito sa Joint Service Combat Alert, patrol ng PLA at joint fire exercises sa buong Taiwan. Isinagawa ang mga joint military drill na ito bilang pagganti kay US President Joe Biden na lumagda sa Joint National Defense Authorization Act ngayong taong 2023 na nagpapahintulot naman sa Washington na pondohan ang mga armas para sa Taipei. Ang mensahe dito ay maring bigyang kahulugan bilang pampolitika na kung saan sinasabi ng China sa pangunahing kaaway nito na handa ang PLA para sa tip or tack sa pamamagitan ng pagbabanta para sa Guam kung patuloy na tutulungan ng United States ang militar ng Taiwan. Ito ay naging kapansin-pansin sa mga komento ng mga kilalang eksperto sa militar ng China. Sinabi naman ng mga eksperto at tagamasid sa PLA na si Song Jongping sa Global Times na ang mga isinasagawang pagsasanay ng Liaoning sa kanlurang Pasipiko ay tiyak na may taktikal na layunin dahil ipinapakita nito ang pinabuting kapasidad nito para sa mga pagkuha ng higit pang kahusayan sa hangin at pagpapanatili ng kontrol sa dagat na nagpapalayo sa lupa nito. Sinabi naman ng ibang mga tagapag-analista sa media na pagmamayari ng ilang mga estado na hindi kailanman sasalakayin ng bansang China ang mga estalasyong militar ng US sa Guam kung hindi lulusubin ng militar ng US ang China o makialam sa issue ng bansang Taiwan. Gayunpaman, idinagdag nito na ang pagkakaroon ng ganong kakayahan ay nagsisilbing pagpigil laban sa mga provokasyon ng US sa hinaharap. Nangangahulugan lamang ito na kung susuportahan ng bansang Amerika ang Taiwan sa militar, ang Guam ay maaaring maging target ng PLA na kung saan ay wala namang binago ang China sa layunin nito sa salakayin ang Anderson Air Forces sa Guam kung kinakailangan. Bukod sa Liaoning Carrier Battle Group,
ang bomber ng China ay pumasok din sa karagatan ng Pasipiko noong unang araw ng buwan na ito. Alam naman natin na nangunguna sa mga pinakamalakas na bansa ang Estados Unidos at ang China, na kung saan ay ayon sa mga ulat, nagkakaroon ng mga maiinit na alitan sa tigmagkabilang panig na sinasabi pa na inunahan ng Amerika ang mga galaw ng China, na sa madaling sabi ay alam ng US ang lahat ng gagawing hakbang ng China sa mga pagiging agresibo nito. Tila naman mainit pa din ang tensyon sa rehiyon ng South China Sea o SCS, na hindi pa din tumitigil ang mga militar ng China sa pag-aangkin ng mga teritoryo nito sa rehiyon. Gayunpaman ay ano nga kaya ang mangyayari kung sisiklab ang giyera sa pagitan ng dalawang hukbo? Mga peke nga ba ang mga gamit militar ng bansang China kumpara sa Estados Unidos na subok na sa giyera ang kanilang mga kagamitang pandigma? Well, kung bago ka pa lamang sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong video na kung saan ay pwede kang makakuha ng mga kalaman at impormasyon tungkol sa ilang mga bagay-bagay, i-click mo lamang subscribe at ang ating notification bell para palagi ka na update sa tuwing may bago tayong inilalabas na mga video. Kaya naman wag na nating patagalin pa ito at simulan na natin. Noong ika-28 ng Disyembre, inihayag ng Kagawaran ng Depensa na binigyan nito ang federal na negosyo ng Gilbien na mahigit $100 milyong na kontrata para bumuo ng structural foundation ng isang bagong estasyon ng radar ng US Air Forces na itatayo naman sa Republic of Palau. Ayon pa sa Department of Defense, ang Gilbien Federal ay magtatayo ng reinforced concrete pad at iba pang mga pundasyon bilang bahagi na rin ng firm fixed price contract para i-set up ang Tactical Mobile Over-the-Horizon Radar System. Ang Naval Facilities Engineering Systems Command Pacific ay nagsisilbing aktibidad sa pagkontrata para sa tinatawag na proyektong pang-infrastruktura ng TACWAR at inaasahan na matatapos ang gawain sa buwan ng Hulyo taong 2026. Ayon naman sa abiso ng solisitasyon na inilabas noong Mayo, ang proyekto ay nasasangkot sa pagbuo ng mga kagamitang upang suportahan ang transmission at receiver antenna para na rin ito sa mga layunin ng mga pananaliksik. Samantala ay hindi naman kasama sa kontrata ang TACWAR equipments na kinabibilangan naman ng mga research antenna sweep, mga calibration device at isang marine surveillance platform. Samantala ang mga over-the-horizon radar naman ay mga sistema ng radar na makakahanap ng mga napakalayong mga target na lagpas sa limitasyon ng mga karaniwang radar. Samantala ay abot naman ang mga ito sa HM frequency band na 5 hanggang 30 MHz at maaaring makakita ng mga bagay na daan-daan at libu-libong mga kilometro ang layo. Ang mga radar na ito ay gumagamit ng mga malalakas na signal ng radio na ipanadala ng isang malaking antena o isang hanay na malaking antena. Katulad naman ito gamit ang isang high-frequency sounder antenna at isang TAC scatter sounder. Ang TACWAR ay magpapadala ng high-frequency over-the-horizon flight permission. Inahayag naman noong 2017 pa na makadadagdag din ang sistema na ito sa isang awareness radar station sa Palau. Ang datos naman na nakalap ng TACWAR ay papasa sa isang offside operation control counter. Sa pamamagitan ng isang sigurado na isinawalat ng receiver site, maaari naman na ma-access ang real-time control center, ang real-time surveillance sa target at pagdaan ng datos upang suportahan ang mga gawain ng command na panglaban. Well, kung bago ka pa lamang sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong video na kung saan ay pwede kang makakuha ng mga kaalaman at impormasyon tungkol sa ilang mga bagay-bagay, i-click mo lamang subscribe at ang ating notification bell para palagi ka na-update sa tuwing may bago tayong inilalabas na video. Kaya naman, simulan na natin. Binatikos ng bansang China ang Estados Unidos sa pagsasabing ang $858 bilyong na panukalang batas na paggasta ng militar ay naglalaman ng mga sugnay na seryosong pumipinsala sa kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait.
Kung may sasakatuparan, mapapahintulutan nito ang 10 bilyong dolyar na tulong sa seguridad at pinabilis ang pagbili ng mga armas para sa Taiwan. Gayunpaman, ang ilang mga sources mula sa pamunuan ng Estados Unidos ay nagsiwalat di umano na isinasalang-alang ng US na isama ang Ticonderoga-class warship sa 10 bilyong dolyar na tulong militar para sa Taiwan. Sa parehong araw naman, habang ipinahayag ng China ang pagkadismaya nito sa kargamento na tulong militar ng US sa Taiwan bilang eroplanong pandigma at barko ng China ang lumapit sa bansang Taiwan na nag-uudyot para sa hukbo ng Taiwan na ihanda ang mga eroplano nitong pandigma, fighter jets, pati na rin ang mga missile defense system nito. Sa taong ito, ang PLA ay makabuluhang pinataas ang pagiging agresibo laban sa Taipei na pumilit naman sa US na magbigay ng mas maraming tulong kaysa sa dati ng hinihiling nito. Ang National Defense Authorization Act para sa 2023 ay pinasa ng US Congress nang mas maaga sa buwang ito. Ang panukalang batas ay humihiling sa Departamento ng Estados Unidos at ng Departamento ng Depensa na unahin at pabilisin ang mga proseso ng mga kahilingan sa pagbili ng armas ng bansang Taiwan. At huwag ipagpaliban ang mga proseso ng mga kahilingan. Para sa mga layunin nito, ang China ay tiyak na tuloy-tuloy at sumasalungat sa tulong militar ng United States para sa Taiwan. At inakusahan naman ang Washington na nag-uudyok ng gulo at nagpapasimula ng provokasyon para sa China. Samantala, inaangkin naman ng Beijing ang buong soberanya ng Taiwan, isang demokratikong bansa para sa halos 24 na bilyong katao na matatagpuan sa timog silangang baybayin ng mainland China. Kahit na dalawang panig ay higit sa 7 dekada ng hiwalay na pinagmamahalaan, anumang potensyal na paggalaw ng isang barkong pandigma ng US sa Taiwan ay malamang na makapukaw ng galit na tugon mula sa China. Nagkataon na dalawa sa Typhoon Defense Yoga class na guided missile cruiser ng US Navy ang nagsagawa ng mga regular na operasyon sa pagbabiyahe sa Taiwan Strait noong huling bahagi ng Agosto. Sa isang pahayag naman, sinabi ng isang US 7th Fleet na ang mga barko ay dumaan sa isang koridor sa strait na lagpas sa teritoryong dagat ng anumang baybayin ng Estados Unidos. Simboliko ang transit dahil dumating ito ilang araw pagtapos ng malakihang pagsasanay ng PLA na isinagawa ng pagtapos ng pagbisita ng US House Speaker Nancy Pelosi sa bansang Taiwan. Samantala sa mga pagsasanay na ito, nagsagawa ang PLA ng mga operasyong tulad ng pagsalakay at pinalibutan di umano ng estado ang isla. Mula sa lahat ng panig sa pinaka-agresibong hanay ng mga drill nito.